Emotional ako actually kanina pa, no? Kasi parang yung nostalgia syempre nandun. Tapos ang ganda-ganda ng reviews ng mga tao. Thank you sa inyo. Thank you sa inyo talaga. Kasi pinaghirapan ni Boy tutong pelikulang to. Ito ang comeback ng The Cosmos. I always say, this is not my comeback, this is the comeback of yung pinagpapatuloy na legasiya ng tatay namin na si Tatay Kevin Cosmos. Of course, the king of comedy si Dolphy. So, exciting kasi napakaganda talaga nung pelikula. Tatawa ka, iiyak ka, and I guess siguro you just really have to watch the movie para ma-experience yung sinasabi ko. Hindi ko talaga ma-put into words kung ano ba ang meron ng pelikulang to, pero I think we have everything. Pero while doing the film, di ba hindi naman kailasa na marami kang mga pinagdaraanan? Mahirap bang magpatawa while may mga pinagdaraanan ka sa personal? Alam mo, yes, that's true. Alam mo, ang mahirap, hindi lang magpatawa habang gumagawa ka ng isang pelikula or ng isang teleserye or whatever. But even kahit na drama pa to, no, when you're going through like a loss or a breakup or something sa buhay mo, mahirap magtrabaho talaga. Kahit anong industriya yan. Pero I think, I know so. I was saying this nung nakita namin yung kabuuan ng pelikula na I wouldn't be able to be where I am right now or to have gone through everything na pinagdaanan ko kung wala yung pamilyang. Kasi mula nung nawala yung daddy ko, ang dami nawala. Never naman sila nawala sa buhay ko. Especially ngayon na wala na si mommy and isang tawag lang. Everyday magkausap kami, umaga pa lang, bago matulog. Hindi naman everyday, no? Pero dahil mag-showing na kami halos everyday, no? Nagtatanungan yung mga kapatid, ganyan. May GC kami, ganyan, sa pamilya namin. And hindi ko kaya lahat ng mga pinagdaanan ko kung wala yung pamilya ko. So sila yung naging karamay mo? Yes. Sabi ko nga minsan, nakakalimutan nila na ako yung ate, si Boyko, tsaka si Vandolph. Minsan talaga, pag pinagsabihan ako, parang kala mo ako yung bunso eh. Sa totoong buhay sa totoong buhay. Pati ba sa love life, may say sila? Ay, yes, alam mo, sad but true. So, kung sino man ang gustong pumasok sa buhay ko, kausapin yung mga to. Sabi mo sa interview kay Miss Charo, marami kang suitors ngayon. No, tama lang, sakto lang. I mean, siguro na yon compared to before. Kasi dati lagi ako I was always in a relationship. So, So, how's love life now? hindi pa rin talaga yun yung focus ko ngayon. Siguro, ang focus ko talaga is siguro yung mga ginagawa ko like this movie and yung mga pelikulang gagawin ko pa. Pero you do entertain suitors. Yes, I'm open naman to entertaining suitors. Pero siguro talaga kung darating. Kung hindi, ayoko nang pilitin. Pero But true ba, settling down again. Maanal mo na. Hindi pa kami anal. Hindi pa ako anal. Yeah. Pero true ba nagkabalikan kayo ni Lano? No, that's not true. We're friends, yeah. Alam mo, in all fairness naman sa kanya, no, I don't think that's counted. Yung 1 month, I mean, it was really a whirlwind relationship. It was a whirlwind friendship talaga siguro. And I think we really talagang, I know, I believe that we're really hitting it off as friends talaga, no. Pero you were dating for 1 month, ganun mo. Parang ganon, parang ganon, yeah. At parang close na rin siya sa mga anak mo kasi di ba dinala mo sa bahay, nagka-bonding nila. Kaya maraming nagulat, parang ang bilis. Yes, lang siguro, hindi pa yun yung tamang panahon pala talaga, siguro. And it's not, ang layo ng mundo niya sa mundo ko. Hindi niya, mahirap talaga. You have to be prepared talaga kapag papasukin ng isang relationship. And siguro, ako rin, siguro, ang siguro take away ko dyan, when you're vulnerable, don't fall in love. Yun lang yan eh. At saka medyo lumayo-layo tayo sa mga weights. Sa mga duro. Sa mga burol, kasi medyo dun ka na-take home eh. No? But you're so slim now and beautiful. Ano was your secret? Siguro, ngayon bumalik ako sa pescatarian, hindi na ako kumakain ulit ng puro seafood lang talaga. Yun. Pero mas okay weight mo ngayon. Kumusta ang health mo ngayon? Ay, okay naman po, thank you. Okay naman. Yes, wala na po.
okay na po, wala na po akong anorexia nervosa. And thank God talaga. Natapos ko na. And focusing on promoting the Yes, yes. film. Yes. Kumusta naman kayo ni Mark? Kasi parang naging close kayo, di ba? Yung shoot Yes! mo. Ay, nako, si Mark talaga. Ano ba Ayan, siya? magkakaroon kami ng I Love the Ex. Malapit na nomination ko yun. So, hindi ba na-rekindle yung relationship nung magkasama kayo sa Totoy Batok? Ang na-rekindle yung friendship. I think. Yun yung talagang mas importante. Kasi as friends, andyan kayo lagi anytime eh. Hindi kayo nawawala. Pagka when you're in a relationship, mawawala pa yan. Pwede pa mawala yan. So ayoko na mawala si Mark. So you believe na parang yung exes pwedeng maging friends? Oh yes, oo. You can be friends with your exes. But is love lovelier the second time around? You believe that? Yun ang I have to experience that. Hindi ba? Hindi ko na-experience. May karelasyon si Mark ngayon? Ah, Single na. Hindi ko tinatanong. Tinutukso ko lang lagi. Pero parang siguro I think meron. Oo. Pero kung may darating sa'yo, Clau, ready ka na ba? Sa totoo lang, hindi pa. Hindi pa talaga. Siguro next year na. Next year na. Really invite Asan ate nila? invite the public to watch the movie. Yes. Yes, iniimbitahan ko po kayong lahat. Nasa June 17 na po ang Home Alone, The Realest, The Reunion. So sana po panoorin niyo. This is directed by Direct Boy 2 Quezon. Napakagandang pelikula po. Hindi mo masasayang ang pera nila. Ano na lang yung... Eto, pakilinaw lang kasi may sinabi ka dun sa interview mo kay Miss Charo na nawalan ka ng worth 300 million na heirloom. Oo, Heirloom? Oo. Heirloom. Oo. Wala, na yun. Charge that to experience. Charges experience. Boy, picture lang. Close, pwede ba picture ba kaming lahat sa'yo? Nadine?